Solitary mellow piano, slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat korteya. Sa reaction page, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising, protapit piano and string swell. Reaction based politika. Reaction pues, politika. Solitary and I'm a plainer, slow outlet. Aggressive rap, fast-paced, hostage si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction hack, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kortehan. Sa reaction head, politika. Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction head, politika. Fade out. Okay, yan ako mga kababayan. Magandang araw po. Medyo natagalan tayo bago masundan yung ating video. So, dito tayo ngayon sa Season 2 Special Edition. Chapter 3 na tayo, ano? So, alam naman natin pag Special Edition, ito ay 2 oras. At sakto lang kasi marami akong nahandang video. Struggle pa rin tayo sa ating studio, ano, kasi gusto natin mag-automate yung mga video, kaya lang ay hindi natapos, no? Kaya medyo natagalan tayo kasi na-busy. Ginawan muna natin siya ng layout at saka baka sa susunod na mga vlogs natin medyo maganda na yung ano natin. Tapos yung ating soundtrack, incorporate natin yan, i-automate din natin yan. At saka mayroon tayong mga intro videos na hindi naman gaanong mahaba, no? So, ano lang ito? Sa starting phase lang kasi konti pa lang tayo, konti pa lang yung viewers, konti pa lang yung ating subscribers. So, mag-ano naman tayo, mag-i-improve naman tayo gradually. Okay? So,
wag na natin patagalin to mga kababayan at ihain na natin yung mga reaction na natin ng mga videos galing sa iba't ibang sources ng news outlet at mga pahayag ng ating political actors at saka ng mga tinatawag natin na mga vloggers, ano? Ewan ko lang kung may vloggers dito na medyo iba yung datingan, no? So, pag ganon ay pwede natin bigyan ng reaction, no? Yung may banat. Diba? So, tingnan natin yung ating unang video, mga kababayan. Okay. Yon. Sara Duterte. Jed, anong update sa paghahanda ng mga senador kaugnay ng proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Bernard, kanina bagong mag-start yung session dito sa Senado ay nagpulong yung ilang mga senador na bahagi ng minorya. Ito ay para sana pag-usapan o pagplanuhan yung kanilang hakbang na gagawin oras na maiakyat o maipadala ng House of Representatives yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon sa mga senador, hindi natuloy yung nasabing pagpupulong dahil kulang yung mga membro na umattend sa meeting kaya magre-reschedule o mag-i-schedule na lang sila ng panibagong araw para rito. Handang sumunod ang minority bloc sa rules and procedures na nakasaad sa Constitution kaugnay ng pagsasagawa ng impeachment trial. Ito ang inihayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nang matanong kaugnay ng posibleng pag-akyat sa Senado ng articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte mula sa House of Representatives. We'll follow all the rules and the procedure, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong konstitusyon, anong batas, susundin namin. Gayunman, wala pa aniyang pagpupulong o pag-uusap ang minority bloc sa kung ano ang plano nila para sa convening ng Senado bilang isang impeachment court. Ngunit para kay Senator Amy Marcos, hindi na niya ikagugulat ang pag-transmit ng Kamara sa mga reklamo sa Vice Presidente. Paliwanag ng Senadora, bagay ito na inaabangan na rin nilang mga senador. Ay, wala na akong duda, no? Madali kasi yung 1/3. Parang madali lang yun. Well, inaabangan na namin. At palagay ko, 106 votes, madaling makuha. Ano ina-expect na namin, bilang paparansuan. Yun lang ang ini-meeting, kaya lang hindi nakahabol yung iba. Opo. Kung anong strategy, anong gagawin. At yun nga, kailangan May mga kababayan, i-analyze muna natin yung balitang ito. Ano? So, sa mga napasadahan kong balita pero hindi ako masyado tumuto kanina kasi busy, no? Parang nakakuha na yata ng 1/3 vote sa plenaryo yung articles of impeachment na inihain ng Justice Committee sa House of Representatives. So, pag umakyat na yan sa Senado, ay tutuloy na yan at mag-hearing na, no? Magpo-convene na yung Senado bilang impeachment court. At siguro malaki yung role na gagampanan ng Senado. Kaya sa gagawin nilang hearing ay posible na maging maging objective naman, maging patas. Yun nga yung sabi din ni Senator Cayetano na kung ano daw yung naaayon sa Constitution, ibig sabihin susunod sila sa due process. And yun nga, kahit ito ay isang political body, ay sana ay maging mga hukom sila, hindi mga senator na hukom.
maybe they set aside first being a senator because this is an impeachment proceeding, an impeachment court. Kinakailangan na sila ay maging mga huwes ng hukuman sa impeachment. So kung ito yung naririnig natin ngayon sa mga senador, for example, si Senator Amy na inaasahan, parang hindi na sila naninibago, hindi na sila nagugulat. Well, siguro they have already a preparation, bawat senador. So maganda yung kakalabasan kung ganito ang nakikita natin sa mga senador, no? So parang positibo yung ating pananaw dito. Kompleto yung dokumento kasi yung linalabas hindi naman kompleto. So kung magpupulong trial dito sa Senado, kailangan kami maghanap. Ayon naman kay Senator Jinggoy Estrada, bagamat handa nilang tanggapin sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Duterte, hindi niya ito personal na nais mangyari dahil sarami aniya ng nangyayari sa bansa sa kasalukuyan. Ako yung na sana magulong masyadong bansa natin, masyadong problema. Ako sana, kung ako, I have saying time and again, ayoko rin impeachment. There are other sources na maka Duterte, no? Naturally talaga sa kanila magagaling na meron talagang pressure yung impeachment trial na ito. So, mayroong mga nagsasabi na pwedeng ma-impeach si VP Sara, mayroong mga nagsasabi na baka mag-people power kung i-impeach nila. We cannot really expect kung ano yung posibleng mangyari, no? So, marami akong actually napanood ng mga news, mga political articles na balita. Kaya lang hindi ko naisali dito. So, pwedeng i-relate ko na lang, siguro. Yung statement ni Representative Igay Erese doon sa pagbanggit niya kay former Senador Marojas na gusto niya maging presidente. And then, sa hindi niya pagsang-ayon sa ginagawa ngayon ng mga kapartido yata niya, Liberal Party, doon sa Kamara. So, ayaw niyang makisali doon. Ibig sabihin, yung ginagawa nila na according to the representative, in his own statement, yung paggamit daw ng iba't ibang ahensya, yun nga, yung pagbukas ng bank transactions na despite daw na hindi naman ito ay pinapayagan ng batas. Yung AMLAC, no? Yung Anti-Money Laundering Council. So, ito ay isang panibagong dagok sa nandyan sa Kamara na mayroong isang kabaro nila na nagsasalita ng ganito, no? So ito ay hindi naman ibig sabihin na mali yung ginawa ni Representative Erese, no? In fact, sabi ng mga DDS, nirerespeto nga daw nila si Erese kasi siya ay ayaw sa mali. Gusto niya yung tama kahit kalaban niya pa si VP Sara. So, yun nga, yung gusto niya ay si Marojas kasi daw nung tinanong siya doon sa kanyang in interview sa media yata yun, kung namamangga siya sa dalawang ilog, sabi niya hindi. Kasi yung ilog daw na tuwang kay BBM at kay VP Sara na ilog, papunta daw yun sa impyerno.
So, ibig sabihin, hindi siya aligned sa mga Duterte, hindi rin siya aligned sa administration. So, sa liberal siya. No? So, alam naman natin at lagi na natin yung binabanggit dito sa mga nakaraang video natin na dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na multi-party system. Yun yung sistemang political natin. So, pinapayagan ito ng ating batas yung pagkakaroon ng iba't ibang partido political, no? So, as long as you can satisfy the requirements of the Commission on Election and as well as other requirements or other agencies na nagre-regulate sa ating mga political parties. Sige, marami na naman akong nasabi. Hindi ko na naman naiisip na may limit lang pala yung oras natin. So kahit 2 oras pa tayo ngayon, pag ganito tayo kadaldal, uubusin talaga natin yung ano natin. Sige. But, since makakit siya, Bakit siya? Wala tayong mga. Ano lang itong ng UNTV, 6 minutes lang to, pero nako, ang laki na ng nakain nating oras. Kailangan. Wala bang absence ba to ngayon? At naging kalit ng ating mga mamayan, tuloy-tuloy pa din daw ang sweldo. Pero hanggang ngayon, wala pang action dyan sa ethics sa committee, dyan sa Senate. So alam niyo po ba mga amigos, mga amigas, na may nakasampang ethics complaint nga dito laban kay Bato? At ano po ang dahilan? Ano po ang rason? Simple lang. Samantala, bagamat wala pang opisyal na pag-uusap ang minority bloc tungkol sa kanilang magiging hakbang, hindi isinasantabi ni Senator Robin Padilla ang posibilidad na magpahayag ng pagtutol ang minorya sa convening ng Senado bilang impeachment court. Paliwanag ni Senator Padilla, bahagi ito ng mandato ng minority sa Senado. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay ito. so So sana wag kami pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yun. Yan po ang parliamentary procedure na dapat namin sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. So you will oppose the convening of the impeachment court? Eh, natural lang yun. Natural na yun. Eh, yun ang parlamentaryong kayo naman, tagal yun na dito. Sa minority yan ang papel. You're just doing your job. You're just doing your job. Kaugnay nito, tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III na handa ang Senado sa kahit anong eventualities na maaaring mangyari oras na maipadala na sa kanila ang opisyal na articles of impeachment laban kay VP Duterte. Well, not exactly kung ano pa man yung sinasabi ninyo, baka ganito, basta we'll be ready for anything. We will be ready for any eventuality. And I'm speaking for most of the members of the Senate. Eh, sundin natin ang konstitusyon. Ganun kasimple ang usapan. Which is to convene. And Once we receive the articles of impeachment, we must convene as an impeachment court. That is part of our work. That is part of our job as Senate. Based on the Constitution, automatic yun. Trabaho namin yun. automatic until reversed, sir. Kahit na anong sabihin ng iba, ang importante ro na sinasabi ng konstitusyon ay kami pag natanggap ang articles of impeachment, we convene into an impeachment court. Ganun na sinasabi. So whatever thinking others have, we'll just have to wait. Bernard, kanina muling binigyang diin ni SP Soto na oras na matanggap nila yung articles of impeachment ni Vice President Duterte mula sa House of Representatives ay magko-convene agad sila forthwith, which is yung the next day na ipinapaliwanag niya nitong mga nakaraang araw hanggang kanina, at binigyang linaw niya rin na ayon aniya Okay, mga kababayan. So, wala akong makitang issue sa mga pahayag na nabanggit dito. So, it seems na they will follow the procedure. There is a regularity, no? So, kung ano man yung mga iniisip dyan,
ng mga iba, no, na expose din sa ibang mga vlogger. Kasi pag syempre doon sa kabila, doon dito rin sa kabila, 'di ba, nagsisiraan. So okay lang 'yan, no? As long as lagi lang tayo masaya. Huwag lang tayo padadala doon sa paninira, 'di ba? So we should be, sabi na natin, we should be objective, nasa gitna muna tayo bago tayo magkaroon ng desisyon. But this is still a trial, no? So, kung ano man yung mga paninira kay BP Sara, kung ano man yung mga... So, let us, according to the senators, they will follow the Constitution. So, maganda naman yung sinasabi, wala namang masama doon, mga kababayan. Kaya siguro, no, kung ganito na ganito, hindi pwede tayong ano na lang, manood na lang, di ba? Kung ganyan ng ganyan, kahit di tayo nag-react. Di ba? Sige. Sa konstitusyon na hindi na kailangan pang dumaan sa botohan o pagbotohan yung pagkukonvene ng Senado bilang isang Senate Impeachment Court. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Bernard. Maraming salamat, Jed Resina, live mula sa Senado. Okay, next natin ay ano ba itong video na to? Buenos días, buenos tardes, amigos, amigas, sa aking kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Naririto na naman pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At maganda po itong kwentuhan natin ngayon. Kaya medyo mag-adjust na kayo sa inyong buwan. Mga amigos, mga amigas, kompanyeros at kompanyeras, dahil meron po tayong special guest sa usapang ito, pero hindi siya physical present. Siya ay ating lamang pong Brian, ano ang inasa pag-usapan. kapagtitibay sa Hindi pag-uusap ng natin dalawang kasi defense pwedeng minister? pag-usapan ng Ethics Committee na Monica, hindi na babanggit ang isa sa pinaka-controversial na missing in action sa kasaysayan ng Senado. Ang ating pong paboritong The Rock, no, ng Pilipinas. Alam niyo ba kung sino itong The Rock? Rocker to eh. Walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa. Oh my God. So, alam niyo po, medyo matagal-tagal na nating hindi naririnig ang boses at nakikita itong ating senador. Okay, so ito ay vlog ito ni Attorney Bueno, no? So actually maganda yung kanyang yung kanyang content, no? It is not yet confirmed, no? Pero sa yata sa mga bali-balita, yung according mismo siguro kay Senator Bato, so syempre mayroon sa kanyang niyata na warrant of arrest ba yun sa ICC. So since nahuli na nga si President Duterte at dinala doon, siguro siya naisip niya, baka ako din. Kasi even though I am still a senator of the Republic, nag-aalangan siya if his position as being senator could really protect him. There is this so-called parliamentary immunity. But maybe he's thinking of the other options because you might say na hindi siya mapoproteksyonan. It might not guarantee his safety so that he will not or must not and he could not and he will not be arrested. Kung ganun yung iniisip ng isang tao, for that specific matter sa pagkatao at sa kasi Senator Bato nga na mismo, ay posible talaga na hindi yan magpakita. So that is called self-preservation. So siguro iniisip niya na take the risk na lang, legal
issue, and then siguro may ano siya, may excuse siya. I will not be present, but I can at least perform my job if there is a particular engagement needed, signing a particular document, confirming a particular decision, voting for that effect. And I don't know paano siya mag-participate dito sa hearing sa impeachment. Maybe he will not, but maybe he can have a vote through a digital platform for that matter, kung ano na. Pero hindi lang natin alam kung ano yung rules, specific rules. We did not have yet a research on the specific rules ng impeachment court if they will allow a senator or a judge from that effect to just vote without really attending physically to the hearing or impeachment hearing. So let us continue to the video. Ito, from Mindanao. At ilang buwan na bang absent si Bato ngayon? At nagkakalit ng ating mga mamayan, tuloy-tuloy pa din daw ang sweldo. Pero hanggang ngayon, wala pang action dyan sa ethics sa committee at sa Senate. So alam niyo po ba mga amigos, mga amigas, na may nakasampang ethics complaint nga dito laban kay Bato? At ano po ang dahilan? Ano po ang rason? Simple lang, no? Pero matindi, no? Halos 7 buwan na siyang hindi nakikita sa mga sesyon. Well, yung Senate kasi, ano yan, iba yung ano siguro sila dyan, politics kasi hindi yan katulad ng House of Representatives na marami. Sila dyan ay 24 senators lang. And then, meron na yatang mga ganong kaganapan in the past, no? So, yung mga ibang senador ay may mga issue ganon. Katulad yata ni Senator Gringo, former Senator Gringo Nasa, no? If I'm not mistaken, parang ganon din yata yung nangyari. Hindi muna siya nagpakita. And then, sino pa baka mga babayan, could you have comment, no? Pwede kayo magbigay siguro ng comment. Kasi kung halimbawa nangyari na yan sa nakaraan, kung sino man yung mga nagtago na senador before, sino pa ba yung naalala ko na mayroon pa ba? So, pwede yan pwede yan contest or allege ni Senator Bato na nangyari naman ito dati. So, pwede gano'n, hindi lang natin talaga, Teka lang mga babae, may lang ko lang ito. Parang ito lang, naisip kong isingit yung video na to para magpakalma lang doon sa mga tao. Or maybe para hindi naman sila masyado maboring sa mga balita kasi halos lahat ng ng mga news outlet, platforms at saka mga channels ay puros impeachment yung context ng kanilang mga binabalita, no? So anyway, this is a very interesting topic because of course kung alam naman natin na si Senator Bato ay kaalyado ng Vice President. So how can he at least perform his duty being a senator judge, no? Well, siguro kung mayroong ganong klase na warrant of arrest. Siguro naman, pag nandun siya sa Senate, hindi siya pwede hulihin. So, kung magpapakita man siya dyan, ang pananaw natin, baka hindi siya lalabas. Doon lang siya sa Senado. No, so,
Ang ano dyan, mga kababayan, kung ating i-analyze din sa tingin dyan ng mga sa panig ni Senator Bato, ito ay hindi parang hindi ito makatarungan. Kasi nga, kung ang Pilipinas ay hindi na kabahagi ng International Criminal Court, so bakit may visa yung arrest warrant? Pero parang ang allegation dyan ng International Criminal Court, kahit na daw tayo ay bumitiw na at nagpahayag na. At even siguro kung yung nag-take effect na, according naman dito sa mga lawyers na Maka Duterte, ay nag-take effect na yung ating pagkalas sa ICC, ay according naman sa ICC, ay still they have the mandate over the Philippines, no, for that matter. And siguro yung mga constitutionalist at mga abogado, baka iisipin din nila na ito ay pagsaklaw sa ating soberenya. So, pag may external force na kumukontrol sa isang bansa, to that effect, pag aarestuhin ng dayuhang bansa or entity, for that matter, ay ito ay pagsaklaw na sa ating tinatawag na kalayaan. Well, pag ganito naman, may coordination naman yan. So, pag pinayagan niya ng ating pamahalaan, we just don't know. Kasi, simple, ang effect niyan ay nagpapailalim tayo sa foreign power. Or for that matter is the ICC, no? So, this is just my own personal opinion, no? So, I don't know if the lawyers have already taken into consideration kasi meron ng kaso na yata dito ng pagkakahuli ni President Duterte. No? So, I just don't know kung naglabas na ng decision yung Supreme Court. Naglabas na ba? So, ang allegation nga dito ng mga abogado ni former President Duterte, hindi nga ito patas at saka hindi makatarungan. So, parang kinidnap. Yun yung kanilang allegations. Well, bakit pa tayong napunta doon? So, let's continue with the video, mga kababayan. Nagaganap yan sa ating mataas na kupulungan sa Senado. So, ang tanong ng mga nakakaraming tao, nasan po si Bato? Bakit hindi natin nakikita? Pero sweldo na sweldo. Ngayon, gawa tayo ng imagination dito, situational, no? Mga amigos, mga amigas, kung ikaw yung empleyado, no, ng isang opisina, at 7 buwan ka nang hindi pumapasok, malamang, hindi lang memo ang... Siguro, depende yan sa situation, no? So, with all due respect to Attorney Bueno, itong pananaw natin, bakit ka naman na-absent kung walang dahilan? So, it all depends to the situation. There are factors to be considered. So, ang simpleng mga natin dito, ibinibigay ng mga reaction, komento, you should always consider the underlying factors. Doon pa lang, for all we know, we have this so-called that operates in us, no? Yung tinatawag na common sense. For all we know, there are always exceptions to the rules. Underlying circumstances as transpired and is still happening. Nangyayari nga
Di ba? So, iniiwasan. Kaya hindi siya pumapasok. Pero sabi dito, ito hindi ko dinidipinsahan si Senator Bato. Ito yung statement ng mga abogado niya, siya mismo sa sarili niya. And of course, he maintains, according to him, na naman siguro siya sa kanyang kung kailangan. And even I heard Senator Amy says na nakakagawa naman siya ng function ng isang senador. So, parang nakakapirma, parang gano'n, no? So, there are activities in the Senate that needs the function and the official function of the senators na nagagampanan naman ni Senator Bato kahit paano. So, hindi natin siyempre, yung mga senador, kahit na magkakalaban yan, isang institusyon lang yan sila. At siguro, lalo na ganun lang kaliit, siyempre, poproteksyonan din nila yung nila. Meron yan sila sariling as an organization, as a body. Kasi kung titingnan mo, yung representation ng mga yan is on the national level. So, it's not like in Congress, House of Representatives na, di ba, by district, no? So, doon scattered, malawak, yung nila, madami sila masyado. Maybe there is a control, pero siguro sa Senado, iba yung sitwasyon doon, mas malalapit sila doon. Kahit na magkakaaway, magkakaiba ng paniniwala. So, different is the case. This is just my personal view. No? Hindi ko sinasabi na ito talaga yung nangyayari sa Senado. Pero, maaaring iba yung kaso nung pag bibigay nila ng rules doon sa kanilang mga sarili as senators, no? Kasi sino ba naman ang mga ngalaga sa institusyon ng Senado kundi sila din. And the institution of the Senate includes the members of the Senate. So kung hahayaan nila na basta-basta na lang kunin yung isang senador, anong nangyari sa kanilang institution? And considering that this is a republic, this is a kind of state that has a kind of government which practice presidential form of government, thereby having this so-called separation of powers by the three branches of the government. And one of the equal branch of government is the legislative branch of the government, and one of the houses of the legislative branch of the government is this House of Senate. So, is a very powerful organization, a very powerful institution. Same is true with the House of Representatives. And both of these houses compose the Congress of the Philippines. Legislative branch yan di ba? Tapos kukunin mo, isa yan sa mga haligi ng ating birokrasya. It's so-called the bureaucracy. Nasa operation. So, hindi naman natin sinasabi na, porque nasa taas ganito, paswelduhin niya ng taong bayan. Hindi nga yun yung issue O paswelduhin sila. No, this is not really to pagtatanggol sa mga senador. Tayo pa rin yung priority natin mga tao. But these senators have been serving the Filipino people. So, baka naman sabihin nyo, bakit? For example, Senate President Soto, ipagtatanggol mo rin ba? Well, it depends. Siguro kung di ba? Kung ganyan din yung sitwasyon niya na huhulihin siya, siguro wala namang dun. Kasi ang pinag-uusapan naman dito ay yung pagsasarinlan ng ating bansa. But different is the case naman, yung ina-allege naman ng 18 Marines kay Senate President Soto, iba naman yun. So, paano may pagtatanggol yun kung mayroong kontrobersya na gano'n, di ba? Same is true with Senator Bato. Paano may pagtatanggol si Senator Bato kung kasali siya doon sa tinatawag na extrajudicial killing? Pero, ang pinag-uusapan dito, although yung pagkuha sa kanya ng ICC ay yung allegations ay extrajudicial killing, pero ang saklaw dyan ay international law.
which includes the so-called interdependence of the states. Hindi naman tayo vassal state ng ICC or any other country. Tayo ay independent state, wala naman tayong master. Sabi nga ni former President Duterte, I do not have any master except the Filipino people. Eh bakit ito quote mo si President Duterte, sumaka Duterte ka nga? Hindi. Eh, sino ba yung pwede nating i-quote? Eh, kahit na mag-quote pa ako kay Duterte, that doesn't follow na maka-Duterte tayo. We are just using statement from political statement from statesman. Kasi sila yung may ano na, sila ba yung i-reference natin dito? Yung mga nagbibenta ng taho, yung tendera ng isda sa palengke. Eh, siyempre, yung mga politicians, yung mga statesman, mga, na mga bihasa na, di ba? So, yan lang, mga kababayan. Baka gusto nyo tumawa. Seryoso tayo masyado eh. Meron ako dito isang sound effect ko at pakinggan nyo. Yung bro. Kaso hindi ko ma-timing kung paano ko gagamitin yung bra na yun eh. Siguro pag sabay-sabayin ko na lang ito. Bra. Tapos tawa. Bra. Di ba? Ako si Attorney Bueno. Sir, yung po siguro yung ating dyan kay Senator Bato, kahit naman siguro sino gagawin yan. Ito lang, halimbawa lang, siguro kung kayo din po attorney, kung malagay kayo sa sitwasyon, siguro magpapahuli ba kayo? Attend kayo tapos arestuhin kayo dun, diba? So hindi rin yun eh, hindi rin yun makakasiguro na, di ba, na atin tayo dyan sa Senado. Eh, kung hulihin ka lang naman, di ba? So, kaya yun, nagtago si Senator Bato. Okay. Matatanggap mo sa lamesa mo o padadalang ka sa bahay mo ng memo. Baka pati gamit mo, no, sa desk, yung mga iniwan mo dong gamit, mga pabango make-up mo doon, no, baka na-garage sale na yan, no. Pero dito sa Senado, magugulat ka eh, 7 buwan sumusweldo, hindi pumapasok. Iba ang usapan pagdating sa Senado. So, dito pumasok. Well, in all fairness naman kay Atty. Baka naman sabihin yung mga kababayan, bias ka talaga, eh, hindi mo na flip yung other side of the coin. Yeah, tingnan mo rin yung punto ni attorney. Well, siguro, naiisip naman ni attorney na it's unfair to the Filipino people na tayong nagbabayad ng buwis, yung pinapasahod natin sa kanila na senador ay galing sa buwis, and yet they are absent. Siguro, mag-file kayo ng complaint or maglabi kayo sa Senate. Pwede naman gawan niya ng paraan, di ba? So, ireklamo nyo. Kung makakagaan sa kalooban nyo. Di ba? Kasi, yung pananaw, kung gusto mo talaga yan, may tumawa, kailangan pong matawa. Kung gusto mo talagang mangyari yung yung pag-attend ni Senator Bato, siguro yung reklamo. Eh, baka naman sabihin ng iba dyan na bakit kailangan pa ba yung reklamo? Inaturan. Yung hukuman, hindi naman niya gagalaw mag-isa. Kailangan ipunta sa kanya yung kaso. Pag nasa kanya na, siya na yung, di ba, magagawa ng mga hakbang. Papa-aresto na. So,
yung jurisdiction ng kaso, pag nasa hukuman na, kung sakto naman yung jurisdiction, well, gugulong na yan. No? For example, in a criminal case, not until they have this so-called parang custody, di ba, over the person. For example, yung akusado, yung accused, no? So, saka palang, gugulong yung kaso. Diba? So, paano natin mapapanagot si Senator Bato, di ba? So, siguro, sa ethics complaint, dapat ilabi kung sino man yung nagreklamo sa ethics complaint, kung sinong senador, di ba? So, siguro, follow up kung ano nang nangyari. Mag-create siguro sa social movement, no? So, ito, ko lang naman, hindi ko naman inaano dito si attorney na siya yung gagawa, For example lang, na pwede naman siguro gawin yon. Bawa, yung concerned na citizen, pupunta doon para yung together kung meron silang tinatawag na mga organization para ilabi na magkaroon ng aksyon doon sa ginagawa ni Senator Bato na nagtatago. Kasi yung isang bagay minsan ay yun yung ito mga kababayan para lang siguro makakuha din kayo ng insights. Yun yung lawak ng cover ng politika. Because politics involves, of course, the affairs of the state. And one of the affairs of the state is the affairs of political actors. Kasi sila yung parang agent ng government. Sila yung inihalal ng tao. Di ba? Para kilusin yung kamay, di ba, ng government. Kasi alam mo naman yung social contract theory, di ba? So, merong government, yung government binuo yan ng tao para mabuklod yung mga tao. Di ba? Para mabuklod, isang paraan para mabuklod yung estado, di ba? Yung elements of the state, you have the people, the government, the territory. And then, pag wala nang kumukontrol, you have the kalayaan or sovereignty. So, pag pinag-usapan natin yung politika, napakalawak yung dyan. Kasi, yung topic niyan, basta marami kang dapat na intindihin, marami kang dapat na busisiin. So, itong programa natin, parang parang guide sa mga nakakapanood na kahit papano ay mapukaw na okay, so hindi pala basta-basta ganun yun na okay, DDS ako, ganito. Hindi naman natin sinasabi na tanggalin mo yung pagka-DDS mo. Maging DDS ka sa tamang pananaw, sa tamang perspektibo. Maging pro-admin ka sa tamang pananaw. Kasi kung, di ba yung napagkikita natin sa sa social media, matatawa ka na lang. Sisiraan si ganito, si President BBM daw ay may sakit na ganyan. Alala ko tuloy sino ba yung sikat na banatero? Si J. Guevara. Paano ito? Kalimutan ko. Ito pala yung pipindutin ko. Madalas yung mga nila daw, content, may sakit daw si BBM na ganito. Hindi, we respect the content, no? We respect the, pero siyempre, parang, kung i-reaction na natin yon, parang ako, ayoko i-feature kung gano'n, mas maganda pa si Busdada, yung nagbumura na lang. Hindi naman sa maganda, din ako kay Jay Ibarra. Pero hindi ko lang matake yung
sinasabi niya may video ako, may evidence ako na ganito, may sakit si BBM. Tapos, pagdating doon sa sasabihin niya, ano ka lang, di ba, hindi ka masasatisfied. Kasi sasabihin niya, ang pinaka-ebidensya talaga si Senator Amy Marcos na nagsabi na ganito. Tapos yung video ilalabas si Doc. Si Doc Mata ba yun na diba? Parang gusto natin murahin si J. Guevara. Parang pwede na tayo mag-ganon, ano? Sabihin dito ng mga iba na nako, paano ka din eh. Parang ano ba yung term doon? Kunwari, ayaw mo din magmura, pero, di ba? Well, hindi naman sinasabi natin na malinis tayong malinis na malinis. Lahat naman ng tao, lagi yan nagkakamali. Pero, ang importante, di ba, inihahanay mo yung, di ba, yung yung sarili mo doon sa norms na katanggap-tanggap, di ba? Sa tinatawag na standards of morality kahit paano. Kasi, for example, hindi ka nga ganon, pero mura ka ng mura. Eh, di ba, sinabi na natin yung sa nakaraang video, ang hindi nangangalunya sa kanyang asawa, pero pumapatay, anong pagkakaiba nun? Ang hindi nagnanakaw, pero sinungaling. Ba? Anong pagkakaiba nun? Sabi pa nga ng iba, kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. So, hindi naman sinasabi na, may mga pagkakataon naman na nakapagaganon tayo o nakapagsisinungaling. Pero at least, diba? Especially sa vlogging, sa mundo ng social media, you ought to become a model. So, syempre, mura ng mura ka dyan, so, ano yung pinapakita mo na gayahin ng mga tao, di magmumura din sila, ganon. Anong contribution mo sa society? Maganda yung aim mo, ganito ka, pro-admin ka, ganito ka, DDS ka. Pero yung tinuturo mo mura, diba? Nakatulong ka, for example, mo yung aim mo, nanalo yung sinusuportahan mong kandidato. Tapos may effect na sa mga tao kasi sikat ka, ganito ka, diba? So, yun. Wala tayong maisip na masabi tawa. Sabi ko na nga ba mga kaibigan, hindi tayo makapailabas ng video nito. Yung pangalawang video pa lang ito, tag 13 minutes, yung isa 6 minutes, saka 1 hour na tayo. Ay, nako. Pero, di ba, at least, pag special edition, hindi tayo bitin sa oras. Tapos, talagang nakakapag-ano tayo. Kasi, kung regular lang ito na episode, so, baka ito lang yung ma-feature natin. Tapos na, baka bitin pa tayo, di ba? Sige. Okay. Ang reklamo laban kay Senator Bato de la Rosa. Ano ang aligasyon? Misconduct. Nako mga kaibigan, 3 minutes pa lang pala yun. Ano ba yan? May binabanggit dito si Attorney Bueno na misconduct. Hindi tayo makausad Uubos talaga yung oras natin. At neglect of duty. Sabi ng mga nagrereklamo, Senador, binabayaran ka ng taong bayan. Ang laki ng iyong sweldo, 300,000 mahigit yata. Para ikaw ay makipagdebate sa sesyon, gumawa ng batas. Hindi yung para mag-shooting ka ng vlogs o mag-ikot. Sabihin dito ni Boss Dada, natatawa ko. Naiisip ko.
Sabihin dito ni Bro, ulul. Pero hindi naman tayo talaga gano'n, no? So natatawa tayo sa mga kasi siyempre nanonood din tayo sa mga sa mga vlogger na matitindi, di ba? So sinasabi natin matindi kasi siyempre nandiyan na sila sa limelight. So tinitingnan natin. Pero hindi natin ginagaya yung estilo. Well, ito kasi sinasabi dito ni Atty. Bueno. Ito sa naman, in all fairness naman, kasi, di ba, yung nga natin, pagtingin nga natin, kasi kaya yung basa natin sa isang tao, naninegatibo pa agad. Kasi influence na tayo masyado ng mga ng mga political vlogger na masama agad. Hindi gano'n. You appreciate first, di ba? Kaya nga, di ba? Kaya nga sila yan nandyan. You are actually jumping at once to a conclusion without first hearing. Hindi, alam na namin. Ganito. Walang gano'n. Diba? Wala namang tao na alam mo na kaagad. So, although tama ka sa naging conclusion mo, di ba? Tama din na. Pero at least, you have the so-called learning by experience. Kasi, pinasadahan mo. Di ba? Dininig mo muna ang side. Nagka-experience ka ngayon. Although, bagsak sa'yo, hindi, kahit ganyan, mali pa rin. Pero at least, nakita mo. So, it will add up to your experience. Diba? So, Kung saan-saan habang may sesyon, hindi malaman kung saan lupadok ka, ito matatagpuan. Pero ito po yung plot twist, no, na nakakatawa, na nakakaiyak din. Nung dinala yung reklamo sa Ethics Committee, ang chairman ng Ethics Committee si JB, ang aking kababayan dyan sa bayan ng San Juan. No? Ano naging katwiran ng sendor na si JB? Technicality. Technicality na naman. Sabi ng kampo ni Bato, baka raw defective, no? Ang reklamo o hindi sumunod sa crucial requirements na tinatalakay natin kanina. So, well, di natin alam kung bakit hindi yon matanggap ni Atty. Bueno. Pero kung sinasabi dito ni Senator JB na there is technicality doon sa reklamo, may mga lawyers din yan sila, no? So, wala akong maisip. Diba? Pero at least, ito, binabahagi sa atin ni Atty. Bueno, diba? Not unless you would go and confront diba? Kung sino yung nakatoka doon, si Senator JB, kausapin niyo po, attorney, for example. Hindi ko sinasabing na gawin niyo, pero for example, kausapin niyo na, bakit naman ganon? Ganito. Kasi diba, ikaw lawyer ka, tapos doon may lawyer din doon. So ano na lang, if you really want, diba? Pero ito, okay naman to na ginagawa. Ito ito hula ko lang. This is just one of my maybe guess, no? So, baka ang gustong sabihin dito ni Atty. Bueno ay papansin ng taong bayan. But it will I don't know if it can have any bearing or effect. Diba? Well, it has one. Siguro, pwedeng masira dito si Senator Bato. Pero, dalawa lang yan. Para sa akin, ito personal ko ito, sa akin to, sarili ko ito. Why would tarnish the reputation of a good senator? Diba? Bakit itatarnish mo yung good reputation na hindi siya dumadalo na ganito? Ako pwede pang ganun kung walang dahilan. Pero di ba may dahilan naman? So, hindi tayo dito na si Senator Bato kampihan natin. Hindi.
yung yung natural lang na maiisip mo na bakit hindi dumadalo, walang trabaho, sumisweldo, isipin mo rin bakit, no? Pasweldo natin yan, ganyan. Dapat andun ka. Dapat isa ka doon na gumagawa ng rules, natanggalan pala ng sweldo. Oo, pasweldo yan ng taong bayan. Granting na gano'n na ka. Pasweldo. Pero, bakit? May control ba yung tao sa sweldo ng mga senator? Tayong nagpapasweldo, totoo yun. Pero yung institution, may mga rules. Meron tayong due process. Kasi we are a civilized society. We, the people, have institutionalized this society. The people have institutionalized the government. And the next is just to accept the result of this institutionalization. Paano natin na-institutionalize yung ating society, yung ating government? Diba? Siguro kung hierarchy, we have institutionalized our society through government. We have institutionalized the government through the Constitution. The binding rules. Hindi naman mabubuo ang society kung walang batas. Diba? So, this binding rules, the fundamental of the land, the guiding rules, hindi ko naman to sinasabi kay attorney. No? So, sinasabi ko ito sa manonood. Of course, alam ito ni attorney. Bueno. Baka naman sabihin nyo na sobrang galing-galing po rin dito. No? So, hindi naman po. Kala ko magka-crash yung OBS. Nalubat ako eh. Kasi pag ginagalaw ko yung power, nawawala tayo. So, ito hindi ko ito sinasabi kay Atty. Bueno. Sa mga manunood po ito kasi this is both educational and informative, no? So, ang discussion natin, kaya nga gustong-gusto ko itong special edition. Kaya lang hindi tayo pag-vlog lagi ng special edition kasi mahaba nga ito, no? Inaabot ito ng almost 2 hours, no? So, nangihinayang lang ako. So, I don't know kung today we already have 1 hour, no? So, siguro tayo, mga kababayan, part 2 tayo, sa ating chapter 3. Okay lang ba? Goods ba tayo? Goods ba? Goods. Okay, sige. Hanggang dito muna tayo, mga kababayan. Abang-abang lang po, in a short while. Tatapusin po natin yung ating part 2, no? So, sayang po, hindi natin pero continue tayo, marami tayong featured video. And then, susunod-sunod ko ito. Rest muna tayo sa ating, sa ating studio. Kino-construct po yung natin, automation. Rest assured, mga kababayan, habang tumatagal yung channel natin, may mga improvements tayo. May idadagdag tayo dito ng mga bagong programs, no? So, pag talagang na-establish na yung ating community, malaki na yung natin, channel, ay mag-create pa tayo ng ibang channel. Pero, to do that, programs muna, and then pag hindi na kaya yung mga programs dito sa isang channel, ililipat natin sa panibagong channel. So, I'm not asking really much, no? So, siguro hayaan na lang natin yung panahon na magpatibay sa ating channel. So, basta nakikita nyo naman dyan yung ating subscribers, no? So, at least
malaking improvement na yung bawat vlog na nagbabago yung ating numbers dyan. Sige, outro music muna tayo sa ating soundtrack mga kababayan. Ito may plano ako dito, no? Kasi pag matagal na tayo, di ba, mabuboring na siguro. So, sige. Ito lang muna mga kababayan na natin. Solitary and I'm a plainer, slow oget. Aggressive rap, fast-paced, hostage sikuan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon, lalong yumayaman. Sa reaction hack, politika, isyu'y binubulat-lat. Kahit delikado, katotohanan ang ilalantad. Transition to bahalan, kundi man sa melody. Kaya ng bibig, huwag niyo kaming masala. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtayan. Sa reaction head, politika. Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon, liwanag ang pangingibabaw. Pilipinas kung mahal, kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction hap, politika. Fade out. Solitary mellow piano, slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulat-lat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtayan. Sa reaction page, politika. Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon, liwanag ang pangingibabaw. Pilipinas kung mahal, kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction based politika. Reaction praise politika.